Halos isang linggo matapos lagdaan ang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, nagsisimula nang makita ang mga paunang positibong epekto ng kasunduan sa pandaigdigang ekonomiya. Bumalik na sa antas noong bago sumiklab ang digmaan noong Pebrero ang presyo ng Brent crude oil habang bumabari ng presyo ng US West Texas Intermediate o WTI dahil sa pagdami muli ng supply ng langis mula sa Middle East. Isa sa mga dahilan ng pagbaba ng presyo ng langis ay ang pagbabalik ng mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. Ayon kay US Energy Secretary Chris Wright, umaabot na sa mahigit 20 milyong bariles ng langis ang nailalabas sa Strait sa loob lamang ng huling 24 na oras, halos kapantay na ng antas bago ang digmaan. Ipinakita rin ng International Maritime Organization o IMO na 57 barko na may mahigit 100,000 toneladang kargamento at humigit kumulang 101,000 marino ang nakatawid na sa Strait of Hormuz sa ilalim ng Evacuation at Safe Passage Plan. Subalit sa kabila ng pagbubukas ng mahalagang waterway, nagbabala ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran na ang mga sasakyang pandagat ay dapat dumaan lamang sa mga rutang aprobado ng Tehran. Iginiit nito na ang anumang paglalayag na walang pahintulot ng Iran ay maaaring ituring na mapanganib at hindi katanggap-tanggap. Samantala, nananatili pa ring bahagi ng negosasyon ang ilang mahihirap na issue sa loob ng 60 araw na nakasaad sa MOU. Kabilang dito ang nuclear program ng Iran, pagduluwag ng mga sanctions, inspeksyon ng IAEA, ang Strait of Hormuz at ang sigalot sa Lebanon. Kaugnay nito, inihayag ni US Secretary of State Marco Rubio na may nagaganap ng direktang pag-uusap sa pagitan ng pamahalaan ng Lebanon at Israel, isang development na aniya ay hindi nangyari sa loob ng mahigit 3 dekada. For the first time in 30 years, the sovereign government of Lebanon is speaking to the government of Israel directly. That's who we're going to be negotiating with. That's who we're going to be working with, not Hezbollah. Habang nagpapatuloy ang diplomasya, iginiit ni Rubio na nakahanda ang Washington na bigyan ng pagkakataon ang negosasyon. Gayunman, may mga hakbang na maaaring gawin ng Estados Unidos sakaling hindi tuparin ng Iran ang mga napagkasunduan. We're going to give diplomacy every chance to work. We've got a good team working on it. And so if it doesn't work out, the president knows what his options are. Nananatili ring maingat ang mga kaalyado ng Estados Unidos sa Gulf region sa kabila ng pagpirma sa paunang kasunduan. Ayon kay Rubio, hiniling ng mga bansa sa Gulf na palagi silang bigyan ng impormasyon kaugnay ng bawat yugto ng negosasyon dahil direkta silang maapektuhan ng anumang magiging kasunduan. We want and will not be making any decisions or commitments that in any way undermines the prosperity, stability, or security of our Gulf partners. So every step of the way we'll create a system where we are always in communication with them. Sa kabila ng mga positibong senyales sa oil market at pagbabalik ng mga shipping vessels sa Strait of Hormuz, nananatiling malaking hamon sa magkabilang panig ang pagbuo ng pangmatagalang kasunduan na makapagtatapos sa sigalot sa Middle East at makapagtitiyak ng pangmatagalang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.